Kamusta po? Muli mga katambay, si Katambay Manong po sa Tambayang Makabayan, Komento ni Kamanong. Ito po mga katambay, komentuhan po natin itong balita po na ang ating mga leader sa ating bansa nag-iisip po na talagang ng paraan para hindi matuloy ang giyera na pinaplano di umano ng pamahalaan po ng ating Pangulo at ng Amerika para po sa wag naman sana na magkaroon ng giyera dahil pinaka-worst na mangyayari sa ating bansa, lalo po ang Pangulo, hindi po mapapatawad ng mga Pilipino pag dinala mo sa giyera yung bansa na hindi nakahanda at aasa ka lang sa Amerika. Lahat ng umasa sa Amerika ay nadudurog mga katambay katulad ng Ukraine. At ngayon po, nagkakaproblema pa sa Israel hanggang ngayon, di po ba? Ito po, pakinggan po natin at komentuhan po natin ang mga leader na talagang concern at mahal ang ating bansa, mga tambay. Ito po, pakinggan po natin. Tayo ay nasa forma pa lamang kung saan ipipresenta sa Miyerkules sa mga dadalong mga leaders ang manifesto para pagkaisahan ito at maging social contract among civil society leaders. At darating tayo dyan, maaaring tumawag tayo ng isang malawakang convention, nationwide convention later on. Maaaring tayo ay mag-hold ng mga protest rallies. Maraming mga aktibidades na nakaplano. Pero between today and the next milestone, ang uunahin muna ay isang sign-up campaign para makakamal tayo ng ang aming target dito. Kung maaari, umabot para na rin tayong nag-people's initiative nito dahil idudulog natin ito sa lahat ng mga probinsya, sa lahat ng mga rehiyon nationwide para pumirma ang mga leaders dyan na ang Pilipino sa konstitusyon ay kontra-gera. We have a constitutional provision for the renunciation of war as an instrument of national policy. Isa na naman ito sa humahabang impeachable offenses against the President. Napakarami na. Binilang namin, 18 na. Yan po mga tambay. Napakabigat po ng mga dinadanas po ng ating bayan. Pagka ito pong nangyayari pong ito, na patuloy po na ang ating Pangulo ay sunod-sunuran sa Amerika mga katambay. Dahil nakita naman po natin, magmula po nung siya ay manalo, ilang beses po siya nagpunta sa Amerika, mga katambay. Puro Amerika po ang ating pamahalaan ngayon. Hindi na po katulad nung sinasabi kahit ng anyang ama na senior na walang pinipili ang bansang Pilipinas. Wala tayong favoritism, di ba? Ang policy natin kaibigan natin ang lahat at wala tayong kakaawayin o gigirahin. Hindi nakasaad sa konstitusyon natin yan, tayo makipaggera. Di ba? Kaya tama po ito, isa po ito si nag-a-analyst na si Kamentong po yata ito. Talagang marami nang po pwedeng magkaproblema ang Pangulo, sa nakikita po nila na nilalabag po na konstitusyon ng ating Pangulo ay 18 na po na pwede po siyang ma-impeach, mga katambay, dahil sa mga aksyon na sinusulong niya ang ating bansa, lalo ang ating sandatahang lakas na talagang maghanda at talagang giyera. Kasi pag pinaghahanda mo ang buong sandatahang lakas natin at nagkakaroon ka pa ng mga reserve na katulad sa yung isang probinsya natin, di ba? Na nasa dulo na halos. And I think Apari o something, ano ba yung susunod sa Apari natin, di ba? Yung mga part na yon na meron ng mga reserve puro na pinaghahanda na rin. At ginawa ng legal pa ang baril sa ating bansa, di ba? Na pati ang mga Pilipino pwede na ngayon mag-armas, mga katambay, sa ating bansa. Itama nyo si Kamano kung mali po ang, kasi nung mga nakaraang balita, talagang pwede na tayong bumili ng armas ngayon. At isa pa, pinaghahanda na rin po at gusto na rin ibalik ang ROTC sa ating, sa ating mga eskwelahan para po sa paghahanda rin po na kung magkakagyera nga sa ating bansa, kailangan pati kabataan handa na ipagtanggol ang bayan. Ganyan po
katindi ang nakikita po nila Kamentong sa ating pamahalaan. Pero sa kabila nun, mga katamay, na sobrang agresibo po natin ngayon at ayaw na natin makipag-usap sa China. At ito'y kapitbahay natin. Talagang laging itinatanim sa atin, pati ang media at social media. Lagi itinatanim sa atin na tayo sinasakop na ng China, mga katambay. Sinasakop na tayo ng China. Talagang puro China na ang problema ng ating bansa. Mga tambay, wala na kahirapan, di mano. Yun nga po ang sinasabi ni Kamentong, itong ating presidente ngayon, talagang ang solusyon niya sa lahat din ng problema ng ating bansa, giyera lang. Nasa giyera. Pero sa kabila nun, yun nga sinasabi ni Kamanong, sa kabila nun na sobrang tapang mo sa iyong kapitbahay dahil meron kang boss na nasa likodan mo na sinasabi ang Amerika, yun ang iyong si Uncle Sam, pinagmamalaki mo sa China. Pero sa kabila nun, ibinabangon mo ang ekonomiya ng bansa. Di ba mga tamay? Sa kabila nun, panay din ang biyahe mo. Panay din ang biyahe ng administrasyon natin ngayon. Punta lang punta sa mayamang bansa para maghingkayat ng mamumuhunan sa ating bansa. Di ba? Na bilyong-bilyon ang nakukuha raw di umano na pera para dalhin sa ating bansa. Pero sa kabila nun, merong nakaamba na problemang malaki sa ating bansa na sa loob lang ng ilang minuto o oras, durog na ang ating bansa sa China pagka nag-umpisa po yung giyera na yan. Dahil alam naman natin ang China, ang padadala sa atin, surprise lagi. So, surprise tayo niyan. Puro kwitis. Missile na po ngayon ang labanan ng giyera, hindi na po manpower. Baka akala kasi ni Mr. President, ang labanan ngayon tao sa tao na. Combating. Saka hindi tayo tutustusan, Mr. President, ng Amerika. Hindi ilalagay ng Amerika lahat ng asset nila para idigma lang sa China. Dahil magkakaproblema po sila. Kung sila naman po ang magkaroon ng problema sa mga malapit din sa kanila. Di ba? Kung yung sinasabi mo, Ukraine na tinutulungan nila at hindi lang Amerika. Di ba mga tabay? Hindi lang Amerika ang tumutulong sa Ukraine. Pati pang Western, nandiyan pang Australia, Canada, at marami pang mayamang bansa sa Europe. Pero hindi nila matalo. Di ba? Hindi nila matalo-talo ang giyera ng Russia o Russia. Di ba? Tapos, aasa ka lang sa Amerika. Ang kalaban mo powerful na ngayon, lalo sa kaperahan, lalo sa ekonomiya. At ang pinakamalaki rin nagbibigay sa atin na ekonomiya China. Lahat halos ng tinaang negosyo at ang mga produkto na nasa ating bansa majority China. Halos ilang porsyento po puro made, gawa ng China. At ganun din po ang mayayaman sa ating bansa ay puro may lahing China. May lahing incheck. Di ba? At ang halos kalupaan natin nabibili ng mga incheck na. Majority po, mga Chino na po ang nagmamayari po karamihan ng mga malalaking lupain natin sa ating bansa. Tapos ang mga Pilipino talagang galit na galit sa China. Titingin po kayo sa Binondo. Mga galit na galit sa incheck. Tingnan nyo rin po ang Pilipinas kung wala po bang Chinese sa ating bansa na halos Pilipino lang po ba? At galit na galit tayo sa China, Ipagtanggol natin ang ating bansa. Yung kaya natin talagang gampanan. Sinasabi nga ni Kamanong, kasalanan po kasi ng mga politiko yan kaya nagkaganyan na ating bansa. Real talk po yan. Yan po ang simpleng pananaw ni Kamanong. Sila po ang nagbigay ng problema sa ating bansa. Ang mga politiko natin, lalo na yung nasa Kamara di umano at Senado na nagbabudget ng ating gobyerno. Sila ang gumagawa ng budget at yung mga panukala ng presidente ng mga nauna natin, hindi po nila pinus na makapag-produce tayo katulad ng China na meron silang water canyon na ginagamit sa atin. Tayo wala. Ang dala-dala lang natin, timba, mga katamay, saka tabo. Saka yung tinatawag na water gun. Yun lang po ang dala-dala natin. Dahil wala po tayong naipundar. Dahil po sa laki ng korupsyon. Yan po ang totoo niyan. Di ba? Kaya nagkaaganito po ang ating bansa. Nasanay po kasi ang ating bansa sa puro hingi.
puro pledging, di ba? Lagi po yan, kahit po nung mga nakaraang administrasyon ng ating bansa, lagi po tayong mukhang kawawa, mukhang pulubi, lahat po hinihingi natin tulong, pero yung pera natin, di umano, naibubulsa lang ang pinakamalaking pera na nawawala sa ating bansa. Di ba? Dahil natuklasan naman pati lagi ko nga inuulit, si Pangulong Duterte, dating Pangulo, di ba? Tinawag po nga na rotten, pinaka-worst constitution po yan, ng Kamara, di ba? At ang Senado. Di ba? Hinamon pa nga na open the book pero nada. Kaya ito pong sinusulong ni Kamentong at ng mga grupo na talaga kontra gera. Para po kay Kamanong, napakaganda po niyan mga katamay. Dahil wag natin dalin sa isang presidente lang na yung kanyang idea tayo ang magsasaper. Hindi naman po ang presidente magsasaper niyan, mga katambay. Hindi rin po ang mga matataas nating opisyalis sa ating bansa pagka nag-umpisa po at talagang naganap ang giyera na sinasabi po na gustong-gusto ng Amerika na giyerahin natin ng China. Tayo po, mga Pilipino, ang magiging pinakamalaking damage sa ating mga mahihirap yan. Dahil tayo walang kakayahang umalis sa ating bansa. Sila po, magliliparan yan, mga tamay. Mag-aalisan ng mga pamilya niyan. Una nilang ililigtas ang kanilang lahi. Tayo, wala silang pakialam sa lahi natin, mga tamay. Real talk po yan. Ganyan po ang nangyayari sa Ukraine. Napakarami pong lumaya sa Ukraine nung giyera, itong giyera nila. Lahat po ng mayayaman, nag-migrate na po sa iba-ibang bansa, mga tamay. Mahigit 2 milyon po ang umalis po sa kanila. Hindi nakipaggiyera sa Russia. Ganyan din po mangyayari sa ating bansa. Hindi po hahawak ng baril, pati ang ating Pangulo. Hindi hahawak ng baril yan para para ipagtanggol ang Pilipinas, you know? Kaya ito po, suportahan po natin ito, mga katambay. Itong ginagawa po nila Kamentong na binubuo po nila, na tayo po sana pumirma kung magpapadala po ito sa mga probinsya natin. At kung kinakailangan po na gawin po natin na talagang pigilan po natin na sumama o talagang dumating sa sitwasyon na talagang putukan na ang solusyon ng ating Pangulo para dito sa problema ng China, mga katambay. Suportahan po natin itong mga binubuo po ng ating mga makabayang Pilipino. Katulad po nito ni Kamentong, mga katambay. Protektahan po natin ang ating lahi, ang ating pamilya, siyempre ang mga susunod nating henerasyon sa ating bansa, mga katambay. Huwag po tayong magpaudyok sa isa lang pamahalaan na hindi natin alam kung ano ang secret agreement sa Amerika, mga katambay. Baka wag naman sana, di umano, na ito'y nadadala at nadadamay lang ating bansa dahil sa sinasabing secret agreement na meron silang pakay sa Amerika, kaya nagiging sunod-sunuran tayo sa Amerika ngayon. Di ba? Di ba? Dahil marami ring ugong-ugong na sinasabi nila kahit ni dating Secretary Harry Roque na merong pinakamalaking tagong yaman di umano sa Amerika ang pamilyang Marcos. Kaya isang nagiging problema natin yan. Huwag naman sana na dahil lang sa kayamanan, ilulugmok mo sa kamatayan ang majority ng mga Pilipino sa ating bansa. Bakit nasasabi ni Kamanong? Wala tayong asset dahil nga ginawa tayong gatasan ng mga politiko di umano sa ating bansa. Walang ipinundar halos, puro bulok. Nasanay tayo sa mga second hand. Yung mga politiko natin, puro second hand ang binibili nung araw. Di ba? Puro donasyon lang. Mga sira. Pero yung mga pondo na ibubulsa di umano, kasalanan nila lahat yan, mga tambay. Lahat ng mga nagdaang presidente, maliban lang kay dating Pangulong Duterte, na nakita natin, yung pinaka-worst na nangyari sa sandatahan lakas natin. Nakita lang natin kung paano nabago sa panahon ni Pangulong Duterte. Di ba? Naging bago, makabago na. Kahit sabihin mong mga hindi ganun sapat sa ating bansa, pero naumpisahan na. Pero ngayon, idadalin mo sa giyera, ikakarampot na naipundar ni Pangulong Duterte. Giyera na agad. At sasabihin mo, Amerika, uulitin ko, Amerika, asahan natin. Nako, mahirap na magsalita, mga katambay. Yun lang po, mga katambay, suportahan po natin. At si Kamanong po, sumusuporta po na hindi po ako
sang-ayon sa giyera. At si Kamanong po, isa po sa pipirma na para pigilan po itong plano po na wag naman sanang matuloy, mga katambay. Suportahan po natin, mga katambay. Muli po, si Katambay Mano po, nag-iiwan po na ingatan nawa po tayo, mga katambay, mga kababayan. At tis-tis lang po, darating pa ang tamang leader sa ating bansa. Tis-tis lang po. Paalam. Bye-bye.